So ayan, magandang buhay sa inyo mga kosa. So ngayon is October 5, alas 8:40. Kakakosa sa van ko dahil nandito ako sa bundok. Alam niyo yung pinakamasarap na pakiramdam? Yung pinakamasarap na pakiramdam na yung mga tao mo, no, ay mahal na mahal ang kanilang trabaho. No? Hindi lang siguro yung trabaho nila mahal nila, pati yung amo. Yung malasakit nila sa amo at malasakit nila sa kanilang mga trabaho. Ito pakikita ko sa inyo mga kosa. Dito sa bundok ko, dalawa lang ang tao. So dito mga kosa, ang sisiw namin kulang-kulang 1,600. Siyempre mga kosa, maglinis ka lang ng painuman tsaka pakay na nito, stress ka na, pagod ka na, dahil yung farm natin dito mga kosa, yung range natin, hindi naman basta-basta kasi malaki naman talaga. Ito pakikita ko sa inyo kung nasan sila. Ako nasa van ako dahil dito ako natulog, so ako gising ko lang. Nakakatuwa mga kakusang pagmasdan na makikita mo talaga sila na prosigido sa kanilang mga let's say na pangarap sa sarili para sa akin, sa team namin ANA Kakosa, at syempre pangarap para sa kanila. So ako mga kosa, bago ko may kwento, papakita ko muna sila kung ano ginagawa nila. Ayan mga kosa, tingnan nyo mga kosa kung ano ginagawa nila. Ayan yung dalawa, isang naguhukay, yung nakaberde, at isa si Kendall, yung pangalan to, siya yung kumukuha nung pinaghukayan ni Carlo. Ayan mga kakosa. Ayan. Isipin nyo na lang mga kakosa, yung ito, kinausap ko na, sabi ko, tol, kumuha na lang tayo ng tao. No, kumuha tayo ng tao para mas madali yung trabaho. Alam niyo, pinakamasarap sa pakiramdam mga kosa, nung sinabi ko yung bagay na yun, dahil ako, kabisado ko naman ugali ni Kendall, sobrang sipag, tsaka ni Carlong yan, tsaka mga tao natin. Sabi, boss, kami naman pag nakapagpatukan ng sisiw, tsaka nakapaglinis ng konti, wala na kaming gagawin kundi ang i-monitor mga sisiw. Sabi niya, kaysa boss bumayad ka pa, kami na uli ang gagawa gaya ng dati. Alam niyo ba yung ang sarap sa pakiramdam na mahal ka ng tao mo? Siyempre, mahal na mahal nila yung trabaho nila. Kasi sa iba-ibang tauhan mga kosa, kumuha ka na boss ng magagawa, di ba? Dahil hindi ko naman nila lahat, siyempre, dami ko na rin naman na ibang naging tao. Kahit kayo na mga nanonood, hindi na, mas malimit yung tamad no? Mas malimit yung tamad, mas malimit yung walang malasakit sa trabaho. Ako naman, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko mga kakosa, medyo madami na rin naman ako naging tauhan. Ako iba din ako makisama hindi ko sila tinuturing na tauhan. Kapatid mga kosa, kapatid, pamilya. Kahit tanong nyo kahit sa mga umalis, sa mga umalis, yung hindi pagkakaintindihan na inalis ko, no? Nakita nila mga kakosa yung malasakit ko sa kanila, no? Kasi ako mga kakosa, mayabang lang naman akong tignan Hindi ako mayabang na tao mga kosa, napakababaw kong tao, no? Ako sobrang galante ko sa mga tao ko, sobrang galante ko sa lahat ng bagay. Pag may mga kliyente ako, sasabihin sa akin, boss, anong gusto mong dalhin ko dyan, dahil mga OFW kalimitan, sabi ko, wag na, bigyan nyo na lang mga tao ko, sapat na sa akin yun. Ganun kasi ako magmahal ng mga tao Tsaka mga kosa, ang style naman dyan give and take. Habang nakikita mo silang gumagawa ng maayos at mahal nila ang trabaho nila, suklian natin sila. Hindi naman porket tao lang natin sila dito na sumasahod ituturing na natin sila ng ganun. Hindi mga kosa. Kumbaga, tandaan nyo, kahit pa anong daming pera natin or pera nyo, no, kung wala yung mga tao natin yung mga masisipag na yan, hindi naman aasenso yung buhay mo, no? Hindi aasenso yan. Bakit paano aasenso ang buhay mo kung mga tamad ang mga tauhan mo at walang malasakit sa iyo? Kaya mga kosa, ang payo ko sa inyo, pag nakakita kayo mga kosa ng ganitong klaseng tao, grabe mga kosa, mahalin nyo sila. Ibigay nyo yung tama sa kanila. Huwag nyo silang pagdamutan. Na huwag.
Ako mga kosa, talagang bubuhatin ko na yung sarili kong bangko. Ni minsan hindi ko tinipid ang mga tao ko. Lahat bigay ako, lahat bigay. No? Ako, aaminin ko sa mga nakakakilala sa akin, sobrang galante kong tao mga kakosa. Hindi ako madamo talaga. Tsaka pag tumuring ako ng kaibigan, talagang pamilya pa. Dahil lahat binibigay ko kung anong pwede kong kayang itulong. No? Hindi ako madamot sa kaalaman. Hindi ako madamot na tao pagdating sa mga bagay na pera, material, yan. Lahat ako bigay. Sa mga nakakakilala sa akin, yun lang mga kakosa ang makakapagpatunay na kung anong klaseng tao ako. Pero syempre, gaya na sabi ko, hindi naman lahat ng tao gusto ka. Kaya doon ko natututunan ngayon na sa akin ay yung sa akin lang, doon ko natututunan na kailangan malawak ang pasensya mo. No? Kasi kalimitan din sa basher, yan yung mga hindi mo kliyente. Kalimitan. So tatawanan na lang natin sila, kaya doon sa iba na nagko-content, no? Yung mga basher, huwag nyo nang pansinin para sa akin. Kasi ako mahina ako sa ganyan Pero hanggang sa unti-unti ko na natutunan. Pero awa naman ng Diyos ilang piraso lang naman talaga nakikita ko, talagang halos sa 80 to 90% naman talaga magaganda ang comment sa akin ng tao. So yan mga kosa, payo ko sa inyo bilang isang kaibigan nyo, ito si Kakosa, pag nakakita kayo mga kosa ng tauhan na ganyan, ituring yung pamilya talaga, mahalin nyo sila. Ako mga kosa, alam na mga tao ko yan, ultimong pamilya na mga yan mga kosa. Pag may problema, talagang tumutulong ako. Alam ko sa mga tao ko pag may problema sila, kasi hindi sila marunong manghingi. Pag nakita kong medyo lumbayin, tatanungin ko na yung mga yan, tol, may problema ba tayo? May problema ba? Boss, ganito o sige, wala nang problema dyan alam ko naman hindi ka marunong manghingi. Ako na nagkukusa kung talagang bukal sa loob nyo ang tumulong mga kosa. Para sa akin kasi naka-experience na din ako ng ganyan na kahit kailangan mo ng tulong, ang gusto ng isang tao, humingi ka ng tulong sa kanila bago ka tulungan. Ako hindi. Pag alam kong may problema ka, nagkukusa na ako mga kosa magbigay. Yan si Kakosa. Nagkukusa na ako mga kosa na magbigay, kasi yung ibang tao nahihiya Ako binibigay ko na kagad kung anong dapat. Kaya nakakausap ko na kagad sila. Yan, ganun lang ako mga kosa, kasimple. Mayabang lang talagang tignan. Pero sa totoong buhay, pag nakasama nyo ako, napakamasayahin kong tao. Napaka down to earth ko mga kosa. Hindi ako sabihin mo mapagmataas porkit eto na ako ngayon, hindi. Yun lang ako, medyo talagang diretso ako magsalita. Talaga straight to the point ako magsabi. Pag sinabi ko talaga, kumbaga hindi talaga tayo papogi points lang sa camera, hindi mga kosa. Ito ko, mayabang tignan, diretsyon tao. Pag sinabi ko, kaya ako na po ang nahingi ng tawad sa inyo sa mga ibang content ko. Kung minsan baka may lampas ako sinasabi, ako na nahingi po ng patawad sa inyo. Pero sana sa mga napapanood yung video sa akin, sana kahit papano, lalo sa mga OFW, kasi sana napapasaya ko kayo kahit papano. Kahit ako, hindi naman ako nagko-content ng 21 conditioning, kung paano sisiyo, pero napakadami nag-request sa akin. Ayoko talaga mga kosa. Kaya wag nyo na akong pipilitin. Ayoko, dahil kasi para sa akin, mas magaling sa akin. Kaya kung anong alam nyo, ipagpatuloy nyo lang. Madami naman dyang magaling talaga. Kaya mapagtatagpi-tagpi nyo yung mga bagay na kung sa kayo nagkamali. Yun lang ako basta eto, kaya ginawa ko tong content na to dahil natutuwa talaga ako mga kosa sa nakikita ko na pagpupursige nila. Dahil talagang ulitin ko, napakalaki nila yung mga kosa. Para sa akin napakalaki ng lupan to. Isipin mo, sila mga nagbabakod, sila gumagawa ng bahay ng mga sisiw natin. Kanilang lahat talaga, 2 tao lang to Pero para sa akin tong 2 taon to, katumbas ito mga kosa 10. Para sa akin, kasi masipag, tapos mabibilis kumilos. Kaya tsaka kung hindi man kayo makatagpo na ganito, turuan nyo sila ng maayos mga kosa. Kaya sabi ko sa inyo, once na madamot kayo, hindi din magtatrabaho ng ayos sa mga yan. Maniwala kayo sa akin.
Dahil sa 24 years kong katulong sa Italy, mga kosa, pag madamot ang amo ko, inaalsan ko. Pag matapang ang amo ko, inaalsan ko. Dahil wala akong pakialam. Dahil ang katwiran ko, no, makakakita pa ako ng trabaho. Dahil alam kong maayos ako magtrabaho. Yun ang ugali ko sa Italy, mga kosa. Yan. Tandaan nyo, ang pagtagal ng tauhan nyo at pagsipag ng tauhan nyo, nasa sa inyo, nasa sa atin. Yan ha. Pasensya na po kayo, natuwa lang talaga ako sa nakita ko. God bless po sa atin lahat, mga kosa. At ang pahulugan system natin, mga kosa, dire-diretso pa po yan. Kaya pwede pa po kayong tumawag sa number na nasa taas dyan. Cellphone number ko po yan. Pwede nyo po akong tawagan, pwede nyo po akong message. Ulitin ko, ito po ang inyong kaibigan ANA Kakosa Game Farm. Maraming salamat po sa inyo. At walang humpay na pasasalamat sa mga buyer ko, na lalo na yung mga repeat buyer ko. Para sa akin, almost 70 to 80% talagang repeat buyer. Ang dami. Salamat po, dahil siguro nakakakuha kayo sa akin ng maayos na manok. Eto, kaya ulitin ko, kanina pa ako palang kaya ako nagpapalaki ng manukang kitong, mga kosa. Pumipili talaga ako ng magandang lugar kasi gusto ko talaga mas maayos ang makuha nyo. Yan. Napahaba po ang kwentuhan natin, yabangan. Salamat po, sana mapasaya ko kayo, mga FW at iba pang mga nanonood dyan. Salamat po.